But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a Hi guys! Good morning! Ngayon mag-aayos ako ng passport renewal ko. So, let's go! Aga pa kasi. Ayan na. Ako may passport. Ano nga ba ang mga kailangan at need i-ready? Yung mga fees ba na need bayaran? Nare-refunded ba ang mga nagastos? Saan ang exact address ng MECO? Now, just watch to know more about Passport in MECO and what services they serve to OFWs. Bye-bye! So, ganito yan, I got you fellas. So, pumunta kayo sa passport.gov.ph, tapos mag-set kayo ng appointment. Ayun yung mga terms and condition. Tsatsikan nyo lang po iyan, yan. Tapos, start individual appointment tayo dahil mag-isa lang po. And then, yung location region is Asia Pacific, which is nasa Taiwan tayo. So, site. So, MECO Taipei tayo, doon tayo malapit. Yan. And then, i-confirm nyo lang po pag naintindihan nyo lahat yung pinilapan nyo. So, next. And then, bibigyan kayo ng date. Green is available. And then, red is fully booked. Then, pag nakapili na kayo, bibigyan na kayo kung anong time gusto nyo. So, ganun pa din. Pag red, fully booked. Pag green, available. So, dyan gina-generate kung ilang tao ang ma-accommodate nila in one day. So, yan. Piliin nyo lang na hindi kayo robot. And then, i-verify nyo lang. And then, next. So, ayan na. Diyan nalalabas yung mga pipilapan, yung importante. Yung personal information. Yung mga red asterisk, dapat make sure tama lahat yung nakalagay bago kayo mag-next. So, next is requirements. So, bago kayo pumunta sa site, make sure kompleto yung mga requirements nyo. So, sa akin, madali lang kasi akin rin yung passport. So, kailangan nyo lang old passport and one valid ID, which is ARC. And syempre, yes, mag-ready po kayo ng 2,000 NT. And then, mas maganda kung pumunta kayo sa broker nyo at itanong nyo kung ano pa yung pwedeng dalhin or requirements. Kasi minsan, yung mga broker nagbibigay ng piece of like authorization letter na minsan sila na yung kukuha ng passport nyo.
kung ready na kayo, so ito yung pinaka-exact address nila. Meron tayong Mego Taipei at syempre Mego Kaohsiung. Now you have exact address. The question is how to get there. So ang example ko is sa Taipei. So Mego Taipei ako. So ang gagawin mo, kung saan ka man galing, from Taichung, Hsinchu, or whatever, basta ang bababaan mo is train station mismo ng Taipei. Yung main station. Kasi doon ka mag-transfer ng blue line to brown line. Bye-bye. So, pag sa Taipei main station na kayo, transfer kayo sa Songkwang Pushing. So, ito na yung mapa. Tingnan nyo na lang. Hirap i-pronounce eh. So, ayan yung Taipei main station. Transfer kayo sa Songgyao Pushing. Ayan. Doon ulit kayo sasakay ng panibagong station. Ang bababaan nyo is Gangtiang Station. So, pagtapos ng Pushing, sa Gangtiang naman kayo. Ano yung mga tip? Lagi kayong magdala ng yo-yo card para hindi hassle. Ang hirap magbili ng ticket. So, kung meron kayong yo-yo card, madali lang. Tap lang kayo. So, paano malalaman kung malapit ka na? Pagbaba mo ng station, meron ka makita doong basketball court, lakad ka lang. So, malapit ka na doon. Makikita mo agad yung logo ng Mego Taipei. So, sa second floor sila nakalocate. Ayan na ako, ang bilis ko lang. Ayan. Lahat ng requirements, i-ready nyo na yung Xerox copy, tapos mag-remove na kayo ng earrings, necklace, para mas mapabilis yung proseso. Wala pang 20 minutes, tapos na ako eh. So, ako kasi yung unang-una. So, ayan, tapos na tayo. Mission pass. Yay! So, ayan. Teka, hindi pa tapos yung video. Tapusin mo muna. So, di mo pa sinabay. Pumunta ka na ng Mego, sabay mo na yung mga ibang services nila. Baka may kailangan ka pang malaman about them. So, meron silang visa services, passport services, yung ginawa natin. Yung mga notarial services, assistant to nationals. Ayan, madami pang iba. So, dyan nyo rin makikita yung, alam nyo yung gusto nyo kumuha ng international ID. Meron tayo dyan, magtatanong lang kayo lagi. Doon sa reception. Masasagot nila lahat ng katanungan nyo. Like SSS, pag-ibig, pagbabayad, andun lahat. So, syempre, nagutom tayo. Bumili tayo ng Starbucks, baka naman. So, paano naman pag-uwi? Ganun lang, vice versa. Sasakay ka ulit, papuntang Songgyao Pushing. Tapos magta-transfer ka to Taipei Main Station. Ada, thank you, bye. So dyan, coin yung hinuhulog. Yung pamasahe is 15 NT lang. Hindi pwede dun sa kabila kasi huwag ka dun sa kabila sa exhibition. Tapos, pag nandun na kayo sa station, pa-transfer ng Taipei Main Station, yung pamasahe is nasa 100 plus. Mas mura kaysa sa taxi. Kung magta-taxi kayo, nasa 300 plus NT. So, malaking tipid din. So, half price yung matitipid nyo if magti-train kayo. So, pagkababa nyo dyan, yan, bababa kayo, diba, ng escalator. Hindi dyan kayo mismo mag-aantay. Sa kabila po kayo mag-aantay kasi vice versa na po tayo. Baka po kung saan kayo makarating. Sa kabila po. So, tawid ka sa kabila. So, ayan, pag nakarating ka sa kabila, yun yung pa Taipei Main Station. So, diba guys, ang bilis lang. Wala pang 20 minutes, ka na agad, naayos mo na agad yung passport mo. Basta, kompleto yung requirements mo. Mabilis lang yan.
So, yung tinatanong nyo naman, yung tungkol sa refund, i-ask nyo po yung broker nyo or yung company. Kasi ang alam ko, may ibang company na nag-i-issue ng refund regarding sa passport. Yung 2,000 na ibinigay nyo po, i-ask nyo po. Malaking bagay din pag na-refund din siya, diba? Wala namang masama kung magtatanong ka. So, ayan, kinakabahan din ako dyan kasi first time ko talaga magbiyahe. So, thank you na lang sa ating mga kaibigan, lalo na sa aking kaibigan na si Kuya at si Ate, na laging sumasagot sa tanong ko kung saan ako bababa. Kuya Ivan, Ate Grace, salamat sa inyo. So, nakarating na nga ako sa tren. Marapit na akong umuwi. At saka, thank you din pala. Meron ako nakasalubong na 2 Pinay kasi parang hindi ko alam saan bibili ng ticket. So, sinamahan talaga nila ako. So, hindi talaga nawawala sa mga sa mga Pilipino yung matulungin sa kapwa nila. Sinamahan talaga nila akong bumili, ituro kung paano at saan yung mga sign dun sa pa-Taipei. Kasi pagdating mo sa Taipei, ang dami maguguluhan ka eh. Pero thank you na lang kasi lagi yung tatandaan yung mga sign. Taas, tingin lang kayo sa taas, sa gilid, para hindi kayo malito kung saan kayo magta-transfer, ganyan. Tsaka mas maganda, wag na kayo masyadong madaming dalang gamit. Yung mga importante na lang, para hindi naman hassle at isipin pa sa mga bit-bitin. Diba? So, ayan, nasaya-saya ko kasi pasensyo na ako niyan. Uwi na ako. So, nagugutom na naman ako. Alam nyo ba? Napakahilig ko kumain talaga. Alam mo yung kahit saglit, nagugutom na naman ako. Pero, thanks God, hindi naman ako ganun kalaki. Yung mga ganun. Meron kasi, konting kain lang, umano na yung ako naman, carry lang, tama lang. So, ayun, antay-antay kayo. Lagi kayong titingin sa sign kung kinakabahan kayo. Kung wala kayo, mas maganda kung mag-download kayo ng application, yung Train Railway Taiwan. Maganda po yun para mas makikita nyo kung what time kayo makakababa. May ganyan eh. Tsaka kung saan na kayo, para hindi po kayo nalilito at tsaka hindi din kayo kinakabahan katulad ko. Nagpalit kasi tayo ng phone. Nagpalit ako ng phone kasi nasira na yung isa. So, nandun yung yung application ng Taiwan Railway. Kaya, hindi ko alam kung saan nasa na ba ako, ganyan. Kaya doon lang ako tumitingin sa screen. Nakikita niyo yung red na para nagpa-flash. Doon po ako tumitingin lagi. So, hindi rin ako natutulog. Any tip, wag po kayo matulog pag first time niyo sa biyahe para di kayo lumampas. So, ayan. So, ang sinakyan ko po is Kwai-Kwai. Mabilis lang. 11, sumakay na ako eh. Pag Kwai-Kwai kasi di na siya tumitigil sa iba-ibang maliliit na station. So, dire-diretso lang tayo dyan. Tsaka sa Kwai-Kwai po, kunyari gutom ka, mag-Kwai-Kwai ka kasi sa Kwai-Kwai pwedeng kumain sa bus. Ay, sa tren, sorry. Sa tren, pwede kang kumain sa Kwai-Kwai. Yung Kwai-Kwai is mabilis, so yung man is mabagal. Yung sa mabagal, alam ko bawal kayong kumain. So dito, may nakita kasi ako kumakain. Benta. Pwede naman, tsaka kasi may nagtitinda dito sa loob ng tren. Ayan. Lagi kayo nagdadala ng extra alcohol and face mask para safe na din kayo bago kayo magbiyahe dito. So, ayan, dyan kayo titingin. Dyan. So, nasa tayo. O, basta gano'n. Ang hirap i-pronounce. Ayan, diba? Taray. Lurky, first time kong magbiyahe. Hindi kasi ako pala labas. Ayan. Lagi ako sa taxi. So, pag tren, masaya naman pala. So, try nyo din mag-tren. Kasi makakatipid po kayo. Ayan. Finally,
Nasa Sinchu na tayo. Diba? Diba, taray? Hindi na tayo sa wakas. Konti na lang. Bibilang na ako. Naiinip na ako niyan. So guys, if you enjoy the video, just like, share, and subscribe para sa mga susunod na video na i-upload natin. Marami pa po tayong ibang video dyan na makakatulong regarding kung nandito kasi sa Taiwan, yun. Meron dyan paano magpadala ng pera, meron po ang ibang video dyan. Pwede rin po kayong mag-browse sa aking channel. So, ang tagal ko ding hindi nag-vlog kasi. Ayan. Pero hobbies ko talaga mag-vlog. Mag-video, mag-edit. Yun talaga. Ayan. So, ayan. Nakauwi na tayo. O, diba? Ayan. Yay! Yun. Kumain na naman tayo kasi diba nagugutom. Tapos sa'yo dun sa Napoli. Kaya napasubo na naman po tayo. Kain po tayo. Pagtapos yan, dumaan tayo sa net kasi may sale. Ayan, sale yan. Pag may red tag, 50% off. Pero dapat, dalawa yung bibilin mo. Bagay kaya sa akin, hindi ako marunong tumingin eh. Bahala si Batman. Sumura lang yan. Nasa 200 lang yan. Yung hoodie na yan, tsaka yung polo shirt na yan. Tingin kayo kung, kasi malapit na yung tour namin. So, kailangan ko maghanap ng outfit. Charot. So, uuwi na ako. Tama na. Tama na ito. Salamat sa panonood. Till next time. Bye-bye.